Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba pang balita, pagsuotin pa rin ng face mask ang mga bata. Yan pa rin po ang rekomendasyon ng isang grupo ng mga doktor kahit voluntaryo na ang pagfe-face mask kahit sa mga indoor space tulad ng mga classroom. Ang panganib daw kung hindi gagawin yan, tinutukan ni Joseph Moro. Mga bata, sino nga po bakunado na? Naka-face mask at bakunado na kontra COVID-19 ng halos lahat ng mga grade 2 students na edad 7 taong gulang sa Tomas Morato Elementary School. Gusto ko po mamas. Bakit? Dahil po kasi para hindi po magkasakit. Kapag masyado na pong matagal, ibinababa na po nila. Pero pinapaalala naman po namin na ibalik. Yung iba nga double pa eh. Mas safe ang dating kasi syempre nafi-filter maski pa paano lalo pag nagsalita. Kahit ang mga magulang naka-face mask pa rin. Mas gusto ko nakamask. Bakit? Para safe. Para sigurado. Sigurado, hindi natin sure eh. Pero sa Benigno Aquino Junior Elementary School, may ilang mga magulang at estudyante ang inabutan naming hindi naka-face mask. Kailan ba sa inyo kahit wala na sila mask? Opo, komportable naman ako. Walang mask? Sa akin po, sa amin. Hindi naman po kami nagkakasakit eh. Pero pinagmamas nyo pa rin siya? Opo, nagmamas pa rin po pag pumapasok po sa school. Tapos kahit po ako, nagmamas pa rin naman po ako. Fully vaccinated naman po. Optional na ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor spaces katulad na lamang ng mga silid paaralan. Ibig sabihin, pwede nang hindi magsuot ng face mask. Pero kung ang mga grupo ng mga doktor ng mga bata ang tatanungin, mas mabuti pa rin daw na magsuot ng face mask. Sabi ng Philippine Pediatric Society at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, may COVID pa rin daw kasi na posible magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan ng mga batang tatamaan nito. Which can have dire consequences because we have seen children whose hearts have been affected, whose respiratory system has been affected as well. There are people, adults, who are really asymptomatic, and yet they might just transmit this disease to their children. Dagdag pa ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID. Ano ba naman mawawala sa atin kung mag-mask tayo? It's a very simple and it may be the last barrier of preventive measure that we have for COVID-19. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DOH at DepEd. Sa datos na nakalap ng GMA News Research sa DOH, wala pang 50% ang fully vaccinated na edad 5 to 11 years old sa target na 10.9 million. Sa mga edad 12 hanggang 17 years old, mahigit 10 milyon ang fully vaccinated, lampas na sa 9 million na target. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. May mga bagong planong aarangkada para sa MRT-3. Kabilang sa pinag-aaralan, ipasa na sa pribadong sektor ang operasyon ng sikat na tren sa EDSA para mas umayos ang serbisyo. Pero may tsansa magmahal ang pamasahe ha. Nakatutok si Maki Pulido. Ilang taon na ring pasakit ang MRT. Minsan, kulang ang bagon kumpara sa mga sumasakay na inaabot ng siyam-siyam sa pila. O biglang titiri kaya pwersadong maglakad sa gilid ng riles ang mga pasahero. Nag-overshoot pa nga ang tren sa Taft Avenue Station noong 2014. Mas maayos na raw ngayon. Mula 8 minuto, 4 na minuto na lang daw ang paghihintay sa mga tren na bumilis ang takbo kasunod ng rehabilitasyon sa mga riles. Wala na after 2 years. Walang recorded na unloading incident. So, zero. Pakibaba na po, komisionary na po tayo, wala na po biyahe. Pero nagkakaaberya pa rin. Tulad nitong November 2 ng 2 oras matigil ang operasyon ng MRT dahil sa problema sa signaling system. Tingin ng Transportation Department, mas gaganda ang serbisyo kung ipauubaya sa pribadong sektor ang operasyon at maintenance ng MRT-3. Ganun pa man, mananatili raw itong pag-aari ng gobyerno. Isa ito sa mga pinag-aaralang panukala dahil patapos na ang BLT o Build, Lease, Transfer Contract sa taong 2025. Mas magaling, mas mahusay ang private sector. Sapagkat hindi sila governed ng mga katulad ng Commission on Audit, pwede silang bumili ng bulto-bulto ng mga spare parts. Ang gobyerno dapat ay regulator lamang.
Sa patapos ng kontrata, hindi gobyerno kundi MRT Corporation ang gumasto sa pagtatayo ng MRT. Pero nang mag-operate na ang MRT, binabayaran sila ng gobyerno ng tinatawag na equity rental payment kada taon. Ang problema, hindi naman nakakasingil ng buo ang gobyerno sa mga pasahero. Murang ipinapataw nito para di mabigat sa bulsa ng mga sumasakay. Pababa pa ang nakokolektang pamasahe mula halos 3 bilyong piso noong 2017 hanggang halos 2 bilyong piso na lang noong 2019 hanggang sa mahigit kalahating milyong piso na lang noong 2020 nang tumama ang pandemya. At kahit pa tumaas na yan itong 2021, di pa rin bumabalik sa pre-pandemic collection. Kung bitin ang koleksyon, saan kinukuha ang pampuno sa gastos sa operasyon? Sa buwis ng bayan, kahit na mga di naman gumagamit ng MRT. Kung pribadong kumpanya na ang magpapatakbo, hindi na buwis ng bayan ang gagamitin. Pero may posibilidad daw na tumaas ang pamasahe dahil wala na ngang subsidiya. Talagang tataas. Pero ang maganda rito kung ang gobyerno ang nagre-regulate, may say siya. Nangangamba na ang ilang suki ng MRT tulad ni Carlo. Kahit ilang beses nang tumirik ang MRT, mas mahirap daw na magipit ang budget, lalo ngayong mataas lahat ng bilihin. Nasa 100 piso na kasi ang gastos niya kada araw sa pamasahe pa lang. Saktuhan lang kami sa mga normal na Filipino workers na sumasahod ng minimum wage. Pero bilang regulator, babantayan naman daw ng gobyerno ang singil ng MRT kahit private company ang nagpapatakbo. May mga iba pang mga safety nets na ginagawa dyan para ma-minimize ang impact. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Dahil sa bumibilis na pagmahal ng bilihin, dumami ang mga kahit may trabaho na, gusto pa rin ng dagdag racket o dagdag oras ng trabaho. Yung mga gusto namang kumita sa abroad, may good news ang Department of Migrant Workers. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Inabutan kong abala sa pag-welding si Meryl. Practice pa lang para sa pinag-iipunan niyang welding shop. Pero habang walang puhunan, mas malaking panahon ang ginugol niya sa mga sideline na trabaho. Pag po wala akong massage or home service, nag-aangkas ako para kahit wala pong massage na magpapabook, meron pa akong other income. May trabaho nga pero kulang ang kita, kaya naghahanap pa ng dagdag oras sa trabaho o ibang racket. Sila ang mga tinatawag na underemployed na dumami ng halos 300,000 ngayong Setyembre kumpara noong Agosto ayon sa Labor Force Survey ng gobyerno. Pwede raw na may trabaho pero underemployed pa rin dahil hindi naman full-time o hindi regular. So normally, pag tumataas yung sektor sa employment, nakikita naman natin na hindi lahat talaga employed na in full, so there is a percentage na underemployed. Mahalaga sa marami ang dagdag oras sa trabaho o dagdag racket kahit may dati ng trabaho. Ang sahod kasi ng marami, partikular ang minimum wage, hindi naman tumataas. Pero ang antas ng bilis ng pagmahal ng bilihin, pumalo na sa 14-year high o 7.7%. Ang good news, bumaba yung mga unemployed o walang trabaho. Bagamat nasa mahigit 2.2 milyon pa rin sila, ang ilan naman mas pipiliing magtrabaho sa abroad. Gaya ng 23 taong gulang na si John Mark na nag-aaral din ng welding at pipe fitting para makakuha ng certificate na requirement sa abroad. Nasa ibang bansa po talaga yung mas mataas na sahod natin para sa mga gagaya po namin. Sa Disyembre, posibleng graduate si John Mark sa TESDA. Timing sa inaabangang good news ng Department of Migrant Workers, ang paggulong ng kasunduan ng Pilipinas at Germany para tumanggap ang huli ng iba pang Filipino workers bukod sa healthcare workers simula first quarter ng 2023. Next nilang target, magkaroon ng parehong kasunduan sa Portugal. They need all kinds of workers. Yung tourism sector nila booming kasi. Dahil inaasahang marami mag-a-apply sa mga bagong labor markets na ito abroad, muli nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga mag-a-apply na tanging sa kanila lang mag-inquire at huwag papatulan ang mga inaalok na trabaho abroad sa mga social media pages para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano nakatutok, 24 oras. Stable pa o matatag ang presyo ng karning baboy at manok ngayon ayon mismo sa Department of Agriculture. Pero sa ilang tindahan sa Laloma,
na tinaguriang pangang lechon capital of the Philippines yan eh. Nagmahal na ang lechon baboy at lechong manok. O paano nangyari yun? Nakatutok si Bernadette Reyes. Nobyembre pa nga lang pero ang hile-hilerang lechong baboy na ito sa Laloma, Quezon City mas mahal na ng 1,000 hanggang 2,000 pesos kumpara nung nakaraang taon. Yung 4 kilo nga na lechon na 800 pesos lang noon, nasa 1,200 pesos na. Sa monitoring ng Department of Agriculture, stable ngayon ang presyo ng baboy at manok. Pero ang ilang sangkap tulad ng sibuyas na may SRP na 170 pesos kada kilo, 240 pesos kada kilo na ngayon sa mga pamilihan sa Metro Manila. Kaya naman kahit hindi nagmahal ang mismong baboy, apektado ang presyo ng lechon ng pagmahal ng ibang sangkap. Lahat naman mataas eh. Bawang, sibuyas, tanglad, paminta, mataas. Kaya mataas din yung baboy. Bagamat nagpatupad ang DA ng SRP sa sibuyas noong Oktubre, may iba pang gastusin. Tulad sa pagbiyahe ng mga baboy na mula pa sa malalayong probinsya. Wala naman kasing backyard racers sa Metro Manila. Gumagamit yan ng diesel sa pag-ikot-ikot pagkuha doon sa mga backyard hog racer. Ngayon, dadalhin yan from Marinduque to Mindoro, dadalhin niya sa Manila. Mataas ang presyo ng diesel ngayon. Nagmahal din ang lechong manok kahit hindi nagmahal ang mismong manok batay sa monitoring ng Department of Agriculture. 20 hanggang 40 pesos ang iminahal nito sa ilang kilalang tindahan sa Laloma. Pero ang tindahang ito di raw makapagtaas ng presyo. December na, lalong tumaas pa din yung mga manok. Pero yun, baba pa rin yung presyo namin. Kasi bago pa dito, hindi pa kami kilala sa mga tao dito. Tsaka yung mga kakumbintinsya namin, malakas na. Sabi ng United Broiler Racers Association o UBRA, mababa ang farm gate price ng manok ngayon na nasa mahigit 104 pesos kada kilo. Pero umaabot sa 180 pesos ang bentahan sa mga pamilihan. Sa ngayon ay lugi ang mga nag-aalaga ng manok, mas mababa sa cost. Lahat hindi maghahabol ng taas ng presyo, mababawasan. Sa ngayon kasi naghahabol lahat ng tumaas ang presyo para kumita kasi mataas nga ang gastusin. Diskarte ng ilan, lechon kawali o liempo po, mga ganyan. Salip na isang kilo na lechon kasi medyo mahal po. tuwing magpapasko, abala mga Pilipino kung anong ihahain sa Noche Buena. Pero huwag sanang kalimutan na ang panahong ito pag-alala sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pop na pop ang first chika natin this Tuesday dahil hindi lang isa, kundi dalawang bida ng Black Panther Wakanda Forever ang nakakwentuhan ng GMA Integrated News. Empowering ang kanilang mensahe pero napasenti rin nang mapag-usapan ang yumaong OG Black Panther na si Chadwick Boseman. Yan ang chika ng Kapuso host na si Lin Ching. Taong 2020 nang magulantang ang mundo sa pagpanaw ng Black Panther actor na si Chadwick Boseman mula sa sakit na colon cancer. 2 taon mula nito, hawak pa rin ang co-star niyang si Lupita Nyong'o ang mga magagandang alaala tungkol kay Chad. Chadwick was never in a hurry. I don't think I ever saw Chadwick rushing for anything. That he was always there at the right time. And so that ability to just own his space, and he didn't have an ego about him. He was just very deliberate in the way he moved. And he moved with just as though there was all the time in the world and every moment was precious. What do you miss most about him and working with him? I miss him. Period. Only the most broken people. Para naman kay Leticia Wright na siyang gumanap bilang Shuri na kapatid ni King T'Challa, naging mahirap ang kanyang pagbalik sa mundo ng Black Panther sa pagkawala ni Chad. What was it like for you going back into the world of Wakanda, knowing he's not there? It was so hard, very heartbreaking, but knowing his legacy, especially T'Challa, what T'Challa meant to the world and still means to the world, was something that encouraged us to keep moving forward. And we're really proud. Show them who we are.
Marami ang haka-haka sa kung sino ang papalit kay Chadwick bilang Black Panther. Ang hula ng marami, si Shuri na raw ito. Kung kaya tinanong ko si Leticia. How ready should we be for a woman Black Panther? Wow, great question. I think November 11th is a great day for everyone to just grab your friends and family, sit down, and just see what we've been making. It's beautiful. It honors Chad. Palabas na ang Black Panther bukas, November 9. Lynching updated sa Showbiz Happenings. Good news para sa mga naghahabol lagi para umabot sa mall bago ito magsara. Extended ang mall hours sa Metro Manila at may iba pang pangontra traffic ang MMDA. Nakatutok si Cedric Castillo. Kumpara sa ordinaryong mga panahon, karagdagang 500 pesos daw kada araw ang naiuwi sa pamilya ng tricycle driver na si Joshua kapag ganitong magpapasko. Pero katumbas daw ng dagsa ng pasahero. Dito lahat ng babaan sa sakayan. Kaya grabe ang traffic. Minabot kami 10 minutes to 15 minutes ang traffic. Pero kung walang traffic, dapat ilang minutes lang yan? Siguro kaya 3 minutes. Ganyan din ang hinaing ng taxi driver na si Mang Rodney. Paglabas mo ng mall, anong sitwasyon? Ay, yun yung mahirap, sir. Lalo-lalo kung yung pasero mo, hanggang 50 pesos lang yung worth ng babayaran sa'yo. Yung binayad sa'yo, kakaikot-ikot mo, sir. Bale, mapupunta lang sa gasolina. Kaya para paghandaan ang napipintong dagsa ng mga mamimili at lalo pang magkakabuhol-buhol na daloy ng trapiko, pinulong na ng MMDA kaninang umaga ang iba't ibang mall operators. Napagkasunduan na simula sa Lunes, November 14 hanggang sa January 6, 11 a.m. to 11 p.m. na ang operating hours ng mga mall sa buong Metro Manila. Malaking tulong po yan kasi unang-una sa public transport, yung mga empleyado po ng mga malls, imbis na nakikipagsiksikan sila during rush hour, maa-adjust po yung oras ng biyahe nila. Ganon din po yung mga mamimili. Minabuti natin na i-include not only the malls along EDSA, pero pati rin po yung mga nasa looban. Gaya ng dati, exempted sa time adjustment ang ilang services sa mall tulad ng mga kainan at supermarket. Alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga naman ang oras ng deliveries. We'll provide definitely the necessary manpower to manage traffic doon sa mga areas kung saan magkakaroon ng mall-wide sale. Kaya nga po hinihiling namin sa kanila na 2 weeks before, mag-submit po ng traffic management plan. Pero para kay Paul, na empleyado sa isang mall, dagdag sakripisyo raw ang adjustment sa mall operating hours ngayong Kapaskuhan. Pag kasi mga alas 10 lang po, may masasakyan pa po. Pero kapag mga alas 11, mahirap na po. Sunod daw na pupulungin ng MMDA ang Department of Transportation para pag-aralan kung pwedeng i-extend ang operasyon ng ilang mass transportation sa Metro Manila. Pagkatapos ng Pasko, pupulsuhan daw ng MMDA kung huhupa ang traffic na dala ng Christmas rush. Kung magkakagayon, posibleng bago pa matapos ang taon ay ibalik na raw sa regular operating hours ang mga mall. Kasama rin sa ginagawa ng MMDA ang pagtatanggal ng mga sagabal sa mga lansangan. Kanina, hindi bababa sa 20 mga sasakyan ang pinaghahatak ng MMDA sa kanilang clearing operations sa ilang bahagi ng Quezon City. Pati mga sasakyan sa harap ng isang barangay hall hindi nakalusot. Ang babaeng ito halos ayaw pang bitawan ang kanyang motorsiklo at todo pakiusap sa MMDA. Ngayong Kapaskuhan, hindi rin muna papayagan ng MMDA ang lahat ng paghuhukay sa mga kalsada ng Metro Manila, maliban na lamang daw sa flagship projects sa gobyerno gaya ng subway project at emergency repairs. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, dahil nagsimula na ang isang pambihirang astronomical event ngayong gabi, eto't silipin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras hanggang sa pagtatapos ng lunar eclipse. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban sa ilang lugar sa Bicol Region at Mimaropa.
Posible rin yan sa ilang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Pero may ilang lugar na kahit walang ulan ay posibleng maulap ngayong gabi. Kaya makakaapekto po yan sa inyong panonood sa eclipse. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng shear line at easterlies ang ating bansa. Kaya bukas, may ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region lalo na sa hapon. Posible rin ang localized thunderstorm sa Metro Manila. Umaga bukas, may pag-ulan din sa Samar at Leyte provinces. Pagdating ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Nakiisa sa paggunita ng pananalasa ng super bagyong Yolanda si Pangulong Bongbong Marcos sa Leyte. Sa gitna niyan, inilahad niyang pinag-aaralan na kung isasailalim sa kanyang opisina ang NDRRMC. Nag-inspeksyon at nagpaabot din ng tulong ang Pangulo sa mga apektado naman ni Paeng sa Antique. At nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Antique upang makita ang sitwasyon ng mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ni Bagyong Paeng. Namigay rin ang Pangulo ng food packs at cash assistance sa 1,200 beneficiaries mula sa 5 mga bayan, kasama sina DSWD Secretary Erwin Tulfo at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Sa briefing kasamang iba't ibang ahensya, iniutos ng Pangulo ang pagsasaayos ng mga nasirang tulay, kabilang na ang Paliwan Bridge na kumokonekta sa bayan ng Bugasong at mga bayan sa Northern Antique. Mula Antique, dumiretso naman ang Pangulo sa lungsod ng Tacloban para sa paggunita sa pananalasa ng super bagyong Yolanda, eksaktong 9 na taon na ang nakakaraan. Nagalay ang Pangulo ng bulaklak sa gravesite ng mga nasawi. Sa kanyang speech, binigyang diin ng Presidente ang pagpapahalaga sa mga namatay, lalo na ang mga ani ay hindi na nabilang na mga namatay. We will remember those who we were told not to remember. If you remember, during the count of the casualties, the count was stopped. And we knew that there were still thousands out there. And for those thousands, those countless thousands, we come here, we commemorate. Because if we no longer commemorate, their memory dies. And it is only up to us to keep that memory alive. Dito rin sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan ng paglalagay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa ilalim ng Office of the President. Pagkatapos ay nagtungo naman ang Pangulo sa Florida Blanca sa Pampanga, kung saan pinangunahan niya ang turnover ng mga newly acquired asset ng Philippine Air Force na ginanap sa Basa Air Base. Kabilang dyan ang 6.8 billion peso ground-based air defense system na binubuo ng Spider Air Defense Missile System mula sa Israel. Kaya nitong labanan ng mga land-based fixed assets at banta sa himpapawid gaya ng combat aircraft, attack helicopter, unmanned air vehicles at mga rockets. Meron ding 3 bagong C-295 aircraft mula sa Spain na gagamitin sa pagtransport ng personnel at supplies para sa military force at para magbigay rin ng humanitarian assistance at disaster response. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga sundalo para protektahan ang bansa. Nagpasalamat din siya sa Spain at Israel na tumulong para mapalakas ang pagpapatrolya sa soberanya ng bansa. Patunay daw ito ng defense relationship ng dalawang bansa at ng Pilipinas. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok, 24 oras. Hindi puro kontra COVID ang bakunang dapat daw tutukan ayon sa Health Department. Ang tinutugunan nila ngayon, mababang bilang ng mga baby na hindi pa nakakatanggap ng mga bakuna sa mga pangkaraniwang sakit gaya ng polio o HEPA. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi raw naiwasang magdalawang isip noon si Janice na pabakunahan ng mga ball laban sa tigdas, measles, mumps at iba pang vaccine-preventable diseases dahil sa mga maling impormasyong napanood niya sa internet. Pero dahil naipaliwanag na
Sa kanyang subok na ang mga bakunang bigay ng mga ospital at mga health center, nagbago raw ang pananaw ni Janice. Yun sila, pag may dumarating na from center, yung patak ng polio, yun, meron naman nabibigyan ko. Oo, kailangan din. Kompleto din sa bakunang 3 anak ni Queenie. Kayo ba hindi kayo na parang natakot dahil sa COVID, mga ganun natin? Hindi naman. Hindi naman po. Kung sina Janice at Queenie kumbinsido sa immunization campaign ng gobyerno, lumilitaw sa datos ng DOH, higit 130,000 o 53% ng 256,000 na mga sanggol edad 23 buwang pababa sa Metro Manila ang hindi pa kompleto o hindi pa talagang nakakatanggap ng immunization vaccines. Ang mga sakit na ito tulad ng polio, mumps, measles, rubella, diphtheria at hepatitis B, mapipigilan sana kung kompleto lang ang immunization ng mga bata na libre namang ibinibigay o makukuha sa mga health center sa bansa. Para mahabol ang target na 80 hanggang 90% immunization rate, inilunsad ng DOH ang Vax Baby Vax campaign na layong bakunahan ang may 137,000 na mga sanggol. Yung bad news, napakarami pong sakit na pwedeng makuha ng ating mga sanggol. Ito po yung mga measles, mumps, rubella, polio, tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis. Ang dami, di po ba? Ayun. Ngayon, ito pwedeng makuha ng ating mga anak kung hindi ho natin sila bibigyan ng protection. So ang good news is, kahit meron itong mga sakit na ito, may bakuna kontra dito sa mga sakit na to. Ang mga pediatrician nababahala na raw sa mababang immunization rate, kaya pakiusap nila sa ilang magulang. Kayo pong mga magulang, nakasalalay po ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon dahil napakababa po ng coverage rates natin sa mga diseases na pwede naman hong ma-prevent ng bakuna. Ang World Health Organization nababahala rin para sa Pilipinas. We estimate that up to 1.6 million children in Philippines have not received a single vaccine. This is unacceptable. We have beautiful children. We need to give them a chance for a good life, including nutrition, others, and immunization. Ayon sa WHO, posibleng naapektuhan ang immunization rate sa buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic at ang mga paghihigpit na nangyari sa mga komunidad, ospital at mga ipinatupad na quarantine restrictions. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Dumilim ang buwan ngayong gabi pero hindi ang Christmas spirit lalo sa Taguig. Doon kasi kumukuti-kutitap at umiindak pa ang mga ilaw pamasko. Silipin nga natin sa pagtutok live ni Mark Salazar. Mark? Mel, makikiraan lang ng mabilis itong aking Paskong pasulyap dito sa Forbes Town, Taguig para reminder lang sa mga kapuso nating baka nawawaglit, 47 days na lang ay Pasko na. Nakaka-hypnotize itong lights dance bilang kick-off ng Christmas celebration ng Forbes Town. Sabi ng organizer, magiging mailaw talaga ang Pasko dito. Mailaw at makulay dahil paalala raw na ano man ang hugot natin sa Pasko, depende sa hamon sayo ng 2022. Dapat may hope pa rin at may effort pa rin maging masaya. 3, 2, 1! Sa Hudyat, sabay-sabay pinailaw ang Burgos Park. Walang isang giant Christmas tree pero napakaraming maliliit na hand-painted trees na pinailawan din. Siya nga pala, pet-friendly ang Forbes Town, kaya pwedeng-pwede ang Christmas meet-up dito ng mga pets at pet owners. Hindi nyo nakita ng personal ngayon pero marami pang chance dahil every Saturday ay meron na rin silang ganitong paandar dito sa Forbes Town at sisimulan na rin nila yung kanilang Christmas market every Thursday to Sunday hanggang kabuuan na yan ng Kapaskuhan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.
Perfect timing na naman ang Maria Clara at Ibarra dahil sabay sa lunar eclipse tonight, mapapanood ang Blood Moon sa Rizal novel adaptation. Ang tanong, matatapos na ba ang Nolly adventure ni Clay? Makichika kay Nelson Canlas. Blood Moon is rising tonight. Ang blood moon ay isang phenomenon kung saan namumula ang isang full moon tuwing nagkakaroon ng total lunar eclipse. Marami ang mag-aabang sa astronomical event na ito na nasasaksihan sa Pilipinas ng higit 4 na oras ngayong gabi. Pero bukod dyan, marami ang tumututok at namamangha na nataon ang natural phenomenon ngayong araw sa tagpo ng hit historical portal drama series na Maria Clara at Ibarra. Totoo po ba yan? May dala raw akong panganib na nagdurugong buwan. Kasabay din ng Blood Moon ang pag-asang makabalik na sa kanyang pamilya ang karakter ni Clay, played by Barbie Fortesa. Emosyonal na eksena ang dapat abangan ng fans. Pauwi na ako. Ma, Elias, nakikita ko na kayo. At wala nang makakapigil sa akin. Kabilang na ang posibleng huling pagkikita ni Clay at Sisa na ginagampanan ni Andrea Torres. Aking mga anak. Sila ang nagpapadugtog ng kampana ng Panginoon. Nais ko sana mahagkan muli ang aking mga anak. Hindi tayo nila ako papasukin. Ano Barbie? Spoiler alert. Well, I think kailangan yung panoorin kung makakabalik ba si Clay sa present time at kung makakapiling niya ba ang kanyang pamilya or mananaig ba yung pagmamahal niya sa mga characters na nakilala niya sa nobela. Kasi syempre, di ba sinabi niya kay Mr. Torres, tutulungan ko yung mga tao na nandito. Hindi raw ito ang unang beses kung saan nagtugma ang tunay na buhay sa pangyayari sa Maria Clara at Ibarra. Matatanda ang unang nawala ng katinuan si Sisa nung undas na araw ng mga patay din sa serye. Galing, no? Hindi ko alam. Alam mo, hindi ko alam kung sinasadya nila yan or kung talagang nagkakataon lang. Kung nagkakataon lang, grabe naman. Grabe naman yun. Tila dinala naman ni Barbie ang Swifties sa panahon ni Maria Clara at Ibarra nang makisabay siya sa TikTok trend sa saliw ng Bejeweled ni Taylor Swift nang nakabarot saya. Syempre bilang Swiftie ako, di ba? Proud Swiftie ako. So syempre ginawa ko na hindi ko pinalampas yung pagkakataon na naka-costume ako ni Clay, di ba? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. That's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, sabi nga ni Mark, 47 days na lang, Pasko na. Ako naman si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.